Kung inaakala ninyo na ang pagtuntong sa edad na 80 ay nangangahulugang pagsuko na sa inyong lakas, sa inyong sigla, o sa inyong pagiging malapit sa inyong mahal sa buhay, narito ako para sabihin sa inyo na hindi po iyan totoo. Ang tunay na trahedya ay hindi ang pagtanda. Ito ay ang katotohanang maraming mabubuting kababaihan ang napaniwala na ang paghina ay hindi maiiwasan, na normal lang ang palaging pagod, na ang kawalan ng gana at ang laging nanghihinang katawan ay bahagi na talaga ng buhay. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi para maibalik ang inyong enerhiya, ang inyong kumpiyansa, at oo ang inyong sigla at init ng katawan ay malamang na nasa kusina ninyo lang ngayon. Isang kutsarita lang ng isang simpleng timpla ng luya na gawa sa bahay ang nagbabago na sa buhay ng mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit pa 80s. Ang pangalan ko po ay Dotra Mila de la Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga sa mga nakatatanda, mahigit 30 taon ko nang ginagabayan ang mga kababaihan sa ilan sa mga pinakapersonal at tahimik na laban ng kanilang buhay. Sa lahat ng panahong iyon, isa lang ang mahalagang bagay na natututunan ko ang paghinang ito na marahil ay nararamdaman ninyo ay hindi isang habambuhay na sentensya. Ito ay maaring maibalik. Pero kung maiintindihan ninyo kung paano tunay na gumagana ang inyong katawan. At heto ang interesante, ang pinakamabisang lunas na natuklasan ko ay hindi nagmumula sa isang bote ng gamot na may reseta. Nagmumula ito sa tatlong natural na sangkap luya limon at pulot pukyutan. Kapag pinagsama-sama ninyo sila sa tamang paraan, ginigising nila ang daloy ng dugo, binibigyan ng enerhiya ang inyong buong sistema, at ibinabalik ang sigla sa mga bahaging pinakamahalaga. Sa artikulong ito, ituturo ko sa inyo ng sunod-sunod kung paano gumagana ang timpla ng luya na ito, kung bakit ito napakabisa para sa sirkulasyon at stamina, at kung paano ito ihanda at gamitin sa araw-araw. At kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, ibubunyag ko ang nag-iisang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan na maaaring humarang sa lahat ng benepisyo nito nang hindi man lang nila namamalayan. Bago tayo magpatuloy, kung seryoso po kayo sa pagpapanumbalik ng inyong enerhiya, sirkulasyon at kumpiyansa, habang kayo ay tumatanda, hinihikayat ko kayong pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo kailanman malalampasan ang isa pang tip na partikular na idinisenyo para sa mga kababaihang higit sa 60. At kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, i-type ang O sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko kayo masusuportahan sa inyong paglalakbay tungo sa pangmatagalang sigla. Ngayong narito na kayo, simulan natin sa isang bagay na madalas nakakaligtaan pero napakahalaga, ang daloy ng dugo. Ang totoo, pagkatapos ng edad na 60, ang inyong sirkulasyon ay natural na nagsisimulang bumagal. Kapag nangyari iyon, bawat bahagi ng inyong kalusugan ay apektado mula sa level ng inyong enerhiya sa umaga hanggang sa init ng inyong katawan at kumpiyansa sa gabi. Kaya bago pa man tayo magtimpla ng kahit isang patak ng luya, mahalagang maunawaan ninyo kung bakit ang pagpapabuti ng daloy ng dugo ang una at pinakamahalagang hakbang upang maibalik ang inyong lakas at stamina anuman ang inyong edad. Bakit mas mahalaga ang daloy ng dugo pagkatapos ng edad 60? Kapag kaharap ko ang mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s, at 80s, mga kahangahangang babae, mga matatalinong babae, madalas kong nakikita ang parehong tahimik na pag-aalala sa kanilang mga mata. Hindi lang sila nag-aalala sa pagkawala ng lakas. Natatakot silang may nawawalang bahagi ng kanilang pagkatao. Nakakarinig ako ng mga linyang tulad ng, "Dora Paz, parang hindi na ako ang dati." O, "Dati gigising akong handang harapin ang araw, pero ngayon hinihila ko na ang mga paa ko bago pa man mag-almusal." Madalas nilang iniisip na normal lang itong bahagi ng pagtanda.
Pero ang sinasabi ko sa kanila at ang sinasabi ko sa inyo ngayon ay ito maaaring baguhin ng edad ang katawan, ngunit hindi nito kailangang nakawin ang inyong sigla. Ang tunay na isyu para sa karamihan ng kababaihan ay hindi lang mababang enerhiya o kawalan ng gana. Ito ay ang mahinang daloy ng dugo. Ang dugo ay buhay. Nagdadala ito ng oxygen, sustansya at hormones sa bawat organ, bawat kalamnan at bawat tissue, kasama na ang mga responsable para sa pagiging malapit sa mahal sa buhay at sa kumpiyansa. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga ugat ay maaring hindi na kasing flexible at bumabagal ang ating sirkulasyon. Nang hindi man lang namamalayan, nagsisimula na kayong makaramdam ng panlalamig, panghihina, pagkapagod at kawalan ng gana sa mga paraang maaring maging nakakadismaya. Maaaring isisi ninyo ito sa pagtanda, ngunit gusto kong makita ninyo ito sa ibang paraan. Ituring ninyo itong isang mensahe mula sa inyong katawan, isang senyales na oras na para alagaang mabuti ang makina na nagpapagana sa lahat. Dahil sa sandaling mapabuti natin ang sirkulasyon, may isang pambihirang nangyayari. Nagsisimulang makaramdam ang mga kababaihan na mas gising sila sa umaga. Napapansin nila ang pagbabalik ng kanilang natural na init ng katawan at kahit na ang kusang pagnanais. Naglalakad sila nang may mas maraming layunin, nagiging mas malusog ang kanilang balat, tumatalas ang kanilang pag-iisip at nagsisimula nilang bawiin ang kumpiyansang akala nila ay tuluyan ng nawala, para kang nanonood ng isang taong unti-unting nanunumbalik ang sigla bawat hakbang. At ang pinakamagandang bahagi, ang pagpapabuti ng daloy ng dugo ay hindi nangangailangan ng matinding ehersisyo o mamahaling gamot. Sa katunayan, ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang pampalakas ng sirkulasyon ay ganap na natural na nag-ugat sa mga halaman at mga lunas na subok na ng panahon na ginamit ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang modernong medisina. At diyan po pumapasok ang luya. Ang luya ay hindi lang isang pampalasa. Ito ay isang powerhouse na nagpapagana ng sirkulasyon, nagbabawas ng pamamaga at gumigising ng enerhiya. Ngunit at dito nagiging interesante, hindi sapat ang luya lamang. Ang mga isinasama mo rito at kung paano mo ito inihahanda ang siyang tumutukoy kung mailalabas ng iyong katawan ang buong potensyal nito. Sa susunod, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang nagpapabisa sa timpla ng luya na ito at kung bakit ang isang kutsarita lang nito araw-araw ay maaaring maging ang pagbabagong matagal mo nang hinihintay. Ang kapangyarihan ng luya, ang natural na pampalakas ng daloy ng dugo. Naaalala ko pa noong unang bumalik sa akin ang isang pasyente, tawagin na lang natin siyang Aling Elena, matapos subukan ang timpla ng luya na inirekomenda ko. Siya ay 71 taong gulang, isang tahimik at medyo mapagdudang babae noong una. Wala siyang masyadong inaasahan, marahil isang bahagyang pagtaas ng enerhiya, marahil kaunting pag-init ng katawan. Ngunit ang sinabi niya sa akin ilang linggo pagkatapos ay tumatak sa akin magpakailanman. Drapas, sabi niya na may maliit na ngiti sa kanyang mukha, para pong may bumukas ulit sa loob ko. Mas mahimbing na ang tulog ko, may enerhiya na akong makipaglaro sa mga apo ko. At ang asawa ko, napansin niya ang pagkakaiba bago ko pa man mapansin. Doon ko nalaman na hindi lang ito nakakatulong. Ito ay tunay na nakapagpapabago. Ang luya ay ginagamit na sa libu-libong taon sa tradisyonal na medisina, ngunit karamihan sa mga tao ngayon ay tinitingnan lamang ito bilang isang sangkap sa kusina. Hindi nila namamalayan na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang kakampi ng kalikasan para sa mga kababaihang higit sa 60. Naglalaman ito ng isang bioactive compound na tinatawag na gingerol na napatunayang nagpapasigla ng sirkulasyon, nagbubukas ng mga daluyan ng dugo at nagbabawas ng uri ng panloob na pamamaga na dahan-dahang nagnanakaw ng iyong enerhiya at pagiging malapit sa iba. Hindi lang tinatakpan ng luya ang mga problema. Sinusuportahan nito ang kakayahan ng iyong katawan na ibalik ang sarili nitong balanse.
Kapag bumuti ang sirkulasyon ng dugo, ay nagsisimulang dumaloy ng mas malaya sa iyong mga kalamnan, sa iyong utak, at oo, sa iyong mga pinakapersonal na bahagi. Doon mo mararamdaman ang pagkakaiba. Mararamdaman mong mas mainit ang iyong pakiramdam, mas alerto, at ang iyong mga reaksyon ay mas matalas at mas natural. Ang pinakamagandang bahagi ay dahan-dahan itong gumagana. Hindi nito binibigla ang iyong sistema tulad ng kape. Sa halip pinalalakas ka nito ng paunti-unti araw-araw. Ang nakakatuwa pa ay hindi lang sa daloy ng dugo nakakatulong ang luya. Sinusuportahan nito ang malusog na panunaw, pinapagaan ang pananakit ng kasukasuan at maaari pang bawasan ang brain fog na kinakaharap ng maraming nakatatandang kababaihan. Kinukumpirma rin ng mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng luya ay maaring makatulong na palakasin ang produksyon ng nitric oxide, isang molekula na mahalaga para sa malusog na daloy ng dugo at pagtugon sa panahon ng pagiging malapit sa kapareha. Kapag bumaba ang antas ng nitric oxide, maaring bumaba rin ang pakiramdam. Ngunit kapag tumaas ito, tumataas din ang iyong kumpiyansa. Gayunpaman ang luya ay isang bahagi lamang ng puzzle. Kung gagamitin mag-isa may mga benepisyo ito, ngunit kapag isinama sa ilang mahahalagang sangkap ito, ay nagiging isang bagay na higit na mas mabisa. Ang synergy na nalilikha kapag ang luya ay naihalo ng maayos sa limon pulot-pukyutan at isang nakakagulat na ikaapat na sangkap ay naglalabas ng mga epekto na higit pa sa kayang gawin ng bawat isa sa kanila ng mag-isa. 3. Ang formula ng timpla ng luya. Ano ang kailangan mo? Sa loob ng maraming taon, sinubukan ko ang hindi mabilang na mga kombinasyon ng natural na lunas sa aking mga nakatatandang pasyente. Ang ilan ay bahagyang nakatulong, ang iba ay walang epekto. Ngunit ang partikular na formulang ito, itong simpleng timpla ng luya, ay isa sa iilan na palaging nagugulat sa akin sa bisa nito. Ang pinakagusto ko rito ay kung gaano ito kadali. Walang mga tableta, walang magagarang kagamitan, at walang mahirap hanapin na sangkap. 5 bagay lamang, lahat natural, lahat. Abot kaya at karamihan sa mga ito ay malamang na nasa kusina ninyo na ngayon. Ito ang kakailanganin ninyo. Sariwang ugat ng luya, isang limon, pulot-pukyutan rohoni, pasas, malinis na tubig. Iyon lang, pero huwag ninyong maliitin ang pagiging simple nito. Bawat isa sa mga sangkap na ito ay may tiyak na layunin. Sama-sama bumubuo sila ng isang malakas na synergy na sumusuporta sa daloy ng dugo, enerhiya at mood, lalo na para sa mga kababaihang higit sa 60. Ito ay hindi lang isang feel-good na tsaa. Ito ay isang pang-araw-araw na kasangkapan para sa pagpapanumbalik ng sigla ng iyong katawan mula sa loob. Ang luya ang bida, syempre. Ngunit kung walang tamang mga kasama ang mga benepisyo nito, ay maaring magkulang. Diyan pumapasok ang limon, pareho ang katas at ang balat nito. Pagkatapos nariyan ang pulot-pukyutan, hindi lang para sa tamis, kundi para sa suporta nito sa immune system at kakayahang magbigay ng tuloy-tuloy na natural na enerhiya. At ngayon para sa sangkap na nakakagulat sa karamihan ng kababaihan, pasas. Oo, pasas. Kapag dahan-dahang pinakuluan, naglalabas ito ng natural na asukal, potassium at iron na tumutulong na magbigay sustansya sa dugo at suportahan ang malusog na presyon. Hindi mo kailangang maging isang chef para gawin ito. Tumatagal lang ito ng mga 10 minuto at kapag nasanay ka na ito, ay nagiging isang nakagiginhawang pang-araw-araw na ritual. Mayroong isang malalim na kasiyahan sa paghahanda ng isang bagay gamit ang iyong sariling mga kamay na alam mong nakakatulong sa paggaling ng iyong katawan. Ngunit ngayong alam mo na kung ano ang mga sangkap nito, oras na para matutunan kung paano ito pagsama-samahin. Ang paraan ng paghahanda mo sa timplang ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. 4. Bakit mahalaga ang bawat sangkap at paano ito gumagana? Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga kababaihan
ay ang pagtrato sa mga natural na lunas na parang mga sangkap na basta na lang inihahagis sa blender. Ngunit hindi ganoon gumagana ang tunay na paggaling. Bawat bahagi ng timpla ng luya na ito ay pinili dahil mayroon itong natatanging layunin. Kapag ginamit ng magkakasama, lumilikha sila ng isang bagay na higit na mas malakas kaysa sa kabuuan ng kanilang mga bahagi. Magsimula tayo sa luya. Ang aktibong sangkap nito, ang gingerol, ay nagpapasigla ng sirkulasyon sa pamamagitan ng dahan-dahang pagre-relax ng mga daluyan ng dugo. Nangangahulugan iyon na mas maraming dugo, mas maraming oxygen, at mas maraming sustansya ang naihahatid kung saan ito pinakakailangan ng iyong katawan. Pinapagagalaw muli ng luya ang mga bagay-bagay nang walang matitinding side effects. Susunod, mayroon tayong limon at hindi lang ang katas. Ang balat na karaniwang tinatapon ng marami ay puno ng mahahalagang langis na nagpapasigla ng iyong metabolismo at tumutulong sa iyong katawan na mas mahusay na maabsorb ang mga sustansya sa luya. Ang katas mismo ay mayaman sa vitamin C na sumusuporta sa kalusugan ng immune system at tumutulong na bawasan ng oxidative stress na nagpapabilis ng pagtanda. Ang pulot pukyutan ay higit pa sa pampatamis. Nagdadala ito ng mga natural na enzyme at antioxidant na nagbibigay lakas sa iyong katawan nang walang sugar crash. Para sa mga nakatatandang kababaihan, lalo na sa mga nahihirapan sa mababang enerhiya, nag-aalok ang pulot pukyutan ng isang balanseng at tuloy-tuloy na pag-angat. Pinapapino rin nito ang matapang na lasa ng luya at limon na ginagawang hindi lamang kapaki-pakinabang ang timpla kundi masarap din. Sa wakas, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa pinakanakakaligtaang sangkap pasas. Alam kong kakaiba pakinggan, ngunit kapag ang pasas ay pinakuluan, naglalabas ito ng isang malambot syrup na tamis na puno ng iron at potassium na nagbibigay sustansya sa dugo. Ito ay kritikal para sa mga nakatatandang kababaihan na nakikipaglaban sa pagkapagod o mababang stamina. Nagdaragdag ang pasas ng isang mayamang lasa sa inumin at sumusuporta sa iyong pangkalahatang sirkulasyon. Ang timplang ito ay hindi idinisenyo sa isang laboratorio. Nagmula ito sa karanasan at sa pakikinig sa kung ano talaga ang kailangan ng mga tumatandang kababaihan. Ngayong nauunawaan na ninyo kung ano ang ginagawa ng bawat bahagi oras na para ihanda ang inyong mga sarili. Mimo, paano ihanda ang timpla ng luya? Sunod-sunod na mga hakbang. Merong isang bagay na napaka-personal sa paghahanda ng isang lunas gamit ang iyong sariling mga kamay, lalo na kapag alam mong magsisilbi ito sa iyong kalusugan at enerhiya. Marami sa mga kababaihan na aking nakatrabaho ang nagsabi sa akin na ang paggawa ng timplang ito ay naging isang sandali ng intensyon, isang paraan ng pagbawi ng kontrol. Nais kong maranasan ninyo ang parehong tahimik na kapangyarihan. Hakbang o ihanda ang luya at lemon. Magsimula sa isang piraso ng sariwang luya na kasing laki ng inyong hinlalaki, mga 2 pulgada o 50 gra. Hugasan itong mabuti at balatan. Hiwain ang luya sa maninipis na bilog na halos kasing kapal ng isang barya. Susunod, kumuha ng isang sariwang limon. Kudkurin ang dilaw na balat sa labas para makakuha ng halos 1 kutsarang balat ng limon. Pagkatapos, hatiin ang limon at pigain ang katas mga 2 kutsara o intimo. Hakbang 2, gawin ang base. Sa isang maliit na mangkok, pagsamahin ang 2 kutsarang pulot pukyutan kasama ang hiniwang luya at kinudkod na balat ng limon. Haluin silang mabuti. Itong malagkit at mabangong timpla ang iyong magiging base ng lasa at enerhiya. Hakbang 3, ihanda ang tubig ng pasas. Sa isang maliit na kaserola, maglagay ng mga 1 tasa ng tubig, 350 ml, at isang maliit na dakot ng pasas, mga 1 tasa o 100 g. Hayaang kumulo ng bahagya. Pagkatapos ay hayaang kumulo ng mahina sa loob ng 20 minuto. Makikita ninyong lalambot at lalaki ang mga pasas. Salain ang timpla gamit ang isang fine mesh strainer
upang makuha ang likidong may katas ng pasas. Itong ginintuan at bahagyang malapot na tubig ang iyong magiging pundasyon. Hakbang fat. Pagsamahin at ibabad. Ibalik ang likido ng pasas sa kaserola. Idagdag ang pinaghalong luya pulot balat ng limon at ang katas ng limon. Haluin ng dahan-dahan sa mahinang apoy, sapat lang para matunaw ang lahat. Huwag na itong pakuluin muli dahil maaring sirain ng mataas na init ang mga aktibong sangkap ng luya. Hayaang mababad ito sa loob ng 2-3 minuto, pagkatapos ay takpan ang kaserola at hayaang magpahinga ng 1 pang 5 minuto. Ang nagawa ninyo ay higit pa sa isang inumin. Ito ay isang tonic. Ngunit ang pag-alam kung paano ito gawin ay simula pa lamang. Kung paano at kailan ninyo gagamitin ang timplang ito ay maaaring magbukas ng isang ganap na naiibang antas ng mga resulta. C. Paano ito gamitin para sa pinakamataas na epekto? Ngayong naihanda na ninyo ang makapangyarihang timplang ito, pag-usapan natin kung paano ito gamitin upang makuha ang mga resultang nararapat sa inyo. Mahalaga ang tiempo at pagiging tuloy-tuloy. Nakakita na ako ng mga kababaihan na uminom nito, minsan nakaramdam ng kaunting init at pagkatapos ay kinalimutan na ito. Ngunit ang mga gumagawa nitong bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain sila, ang mga babaeng bumabalik sa akin na may mas maniningning na mga mata at mga kwentong nagsisimula sa hindi kayo maniniwala, Dr. Paz. Heto kung paano ito gawin ng tama, uminom ng isang mainit na tasa araw-araw. Hindi tuwing ikalawang araw, hindi lang tuwing weekend. Araw-araw. Ang pinakamagandang oras para inumin ito ay depende sa inyong pamumuhay. Kung iinumin ninyo ito sa umaga, malamang na mas magiging alerto at focus kayo sa buong araw. Kung iinumin ninyo ito sa gabi, maaari itong magsilbing isang kalmado at nagpapainit na panimula sa mas malalim na pahinga o mas malalim na koneksyon sa inyong kapareha. Sa alinmang paraan ang pagiging tuloy-tuloy ang pinakamahalaga. Hindi ito isang mabilisang lunas. Isipin ninyo ito na parang pag-aalaga ng apoy. Kailangan ng ilang kislap at tuloy-tuloy na pasensya, ngunit kapag kumapit na ang init ay kumakalat sa lahat ng dako. Sa bawat araw na iniinom ninyo ito, lumalakas ang apoy na yon na umaabot sa inyong sirkulasyon sa inyong enerhiya at oo, kahit na sa inyong malapit na ugnayan. Sa paglipas ng panahon, maaaring matuklasan ninyo ang inyong sarili na mas masigla at mas natural na tumutugon sa kislap ng pagmamahal na maaaring kumupas na. Hindi iyon isang pagkakataon. Iyon ang sinasabi ng iyong katawan. Salamat. Site, ang epekto sa emosyon. Ano ang kahulugan nito para sa iyo at sa iyong kapareha? May isang sandali na nangyayari para sa maraming kababaihan matapos nilang gamitin ang timpla ng luya sa loob ng ilang linggo. Hindi ito kapansin-pansin. Ito ay tahimik, ngunit makapangyarihan. Marahil ito ay ang paggising na tunay na nakapagpahinga sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. O marahil at ito ang pinakamadalas kong marinig ito ay ang tingin sa mata ng kanilang kapareha. Isang kislap na nagsasabing, nakikita na ulit kita. Dahil maging tapat tayo, ito ay higit pa sa daloy ng dugo. Ito ay tungkol sa pakiramdam na buo. Ito ay tungkol sa pakiramdam na konektado, naroroon at buhay. Napakarami kong nakausap na kababaihan na tahimik na dinadala ang bigat ng kumukupas, na pagiging malapit hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil namimiss nila ang pagiging malapit. Namimiss nila ang tahimik na kumpiyansa na alam nilang kaya nilang magpakita ng buo hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Isang babae ang nagsabi sa akin, "Drapas, mas madalas na kaming nagtatawanan ng asawa ko. Naghahawak kamay na kami ulit. Parang may natunaw sa pagitan namin." Hindi lang sirkulasyon ang tinutukoy niya. Pinag-uusapan niya ang pagiging malapit, tiwala at kagalakan. Ang ganoong uri ng pagbabago ay nagmumula sa pagpapakita para sa iyong sarili araw-araw. Ang timplang ito ay nagiging isang simbolo ng pangakong iyon.
Kapag maganda ang pakiramdam mo, kapag bumalik ang iyong enerhiya, kapag mas mataas ang iyong pagtingin sa sarili, nararamdaman din niya ito. Binabago nito ang dynamics at nagbubukas ng puwang para sa isang bagong uri ng romansa, isa na binuo sa pag-unawa. Kaya naman kailangan nating pag-usapan ang mga karaniwang bitag, ang mga bagay na maaaring tahimik na sirain ang lahat ng progreso na iyong ginagawa. 8. Iwasan ang mga karaniwang pagkakamali. Na ito, nakita ko na itong mangyari ng napakaraming beses. Isang babae ang nagpasya na kontrolin ang kanyang kalusugan. Ginawa niya ang timpla tulad ng itinuro ko. Sa loob ng ilang araw, iba ang pakiramdam. Ngunit pagkatapos, huminto ang mga resulta. Tatawagan niya ako dismayado at doon kami mag-uusap ng mas malalim. Kadalasan, isa ito sa mga simpleng pagkakamali. Pagpapakulo ng luya ng sobra-sobra, ito ang pinakamalaki. Sinisira ng mataas na init ang gingerol, ang aktibong sangkap. Ang sikreto ay banayad na init sapat para mababad ang tubig, hindi para pakuluan, hanggang sa mawala ang buhay nito. Paggamit ng nakaboteng katas ng limon maginhawa, ang nakaboteng iyon, ngunit kulang ito sa mahahalagang langis mula sa balat na nagpapalakas ng metabolismo at pagsipsip. Palaging gumamit ng isang buo at sariwang limon. Hindi pagiging tuloy-tuloy ang timplang ito ay hindi isang rescue remedy na iinumin mo lang kapag pagod ka. Ito ay isang ritmo. Ang mga resulta ay nagmumula sa pagsasabi sa iyong katawan araw-araw, namumuhunan pa rin ako sa aking sarili. Pagwawalang bahala sa iyong ibang mga gawi, makapangyarihan ang timpla ng luya, ngunit pinakamahusay itong gumagana kapag sinusuportahan ito ng iyong pamumuhay. Kung susundan mo ito ng processed food puyat o mabigat na alak, pinapabagal mo ang iyong sariling pag-unlad. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maging perpekto, ngunit kailangan mong maging intentional. Ang magandang balita ay madaling ayusin ang mga pagkakamaling ito. At kapag ginawa mo, na muling dadaloy ang mga resulta. 9. Ano ang aasahan sa paglipas ng panahon? Sa unang ilang araw, maaring banayad lang ang mga pagbabago. Kaunting init sa iyong mga kamay at paa, isang bahagyang mas malinaw na isip sa umaga. Ito ang mga unang senyales ng iyong katawan na tumutugon ito. Sa pagtatapos ng unang linggo, madalas may mas malalim na nangyayari. May mga babaeng nagsasabi sa akin, mas malayo na ang nalalakad ko nang hindi napapagod. Oo, nagigising ako bago pa ang aking alarm at talagang handa na. Sa paligid ng ikalawa o ikatlong linggo, ang timplang ito ay madalas na nagsisimulang gumana sa ibang antas. Nagsisimulang mapansin ng mga kababaihan ang mga pagpapabuti sa kanilang kumpiyansa at koneksyon, mas mabilis na pagtugon, mas malakas na ugnayan, mas kaunting pag-aalinlangan. Madalas na unang napapansin ito ng kanilang mga kapareha. Narinig ko ang hindi mabilang na mga kwento ng mga asawang nagtatanong nang may ngiti, "Okay, anong nangyari sa'yo?" Ang totoo, hindi ito kung ano ang pumasok sa kanila. Ito ay kung ano ang sa wakas ay binigyan nila ng pagkakataon ang kanilang katawan na gawin ng mag-isa. Kung gaano kakatagal mananatiling tuloy-tuloy, mas maraming benepisyo ang tila lumalabas. Mas matalas na pag-iisip, mas matatag na mood, at mas malakas na pakiramdam ng sarili. Ang susi ay pasensya. Magtiwala sa proseso at magugulat ka sa kung ano pa ang kayang gawin ng iyong katawan. 10. Mga karagdagang pampalakas para sa mga babaeng nais pa ng higit. Kapag naging bahagi na ng iyong pang-araw-araw na ritmo ang timpla ng luya, mapagtatanto mong hindi ka lang tumatanda, nagiging mas matalino ka. Doon mo maaaring simulang magdagdag ng maliliit na gawi upang lumikha ng malalaking resulta. Magdagdag ng isang kurot ng cinnamon. Nakakatulong ang cinnamon na i-regulate ang asukal sa dugo at sumusuporta sa sirkulasyon, kaya perpekto itong kasama ng luya. Maglakad-lakad, ang isang banayad na sets sa 1 minutong paglalakad
Pagkatapos inumin ng iyong timpla, ay nakakatulong na buhayin ang daloy ng dugo at nagbibigay senyas sa iyong katawan na handa ka nang gamitin ang bagong enerhiya na iyon. Subukan ang malalim na paghinga, ang pagkuha ng 5 malalim at mabagal na paghinga bago o pagkatapos ng iyong inumin ay maaaring makabuluhang mapataas ang pagpasok ng oxygen at pakalmahin ang iyong nervous system na binabawasan ang stress. Unahin ang pagtulog. Nakakatulong ang timpla sa pagre-relax, ngunit ang pagsasabay nito sa isang tuloy-tuloy na routine sa pagtulog ay nagbibigay daan sa iyong katawan na ganap na maibalik ang sarili nito. Wala sa mga ito ang sukdulan. Gumagawa ka lamang ng maliliit at matatalinong hakbang na nagpapatibay sa mabuting gawaing ginagawa mo na. Konklusyon, isang aral sa pagbawi sa babaeng tunay na ikaw. Kung nakaabot kayo hanggang dito, nais kong magsalita mula sa puso. Lahat ng inyong natutunan ay hindi lamang isang teorya. Ito ay isang tunay at praktikal na landas na gumana para sa libu-libong kababaihan na dating pakiramdam ay tapos na ang kanilang pinakamahuhusay na taon. Pinag-usapan natin ang tungkol sa daloy ng duguluya at ang simpleng 5 sangkap na resipe na maaaring maging isang makapangyarihang pang-araw-araw na ritual. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang nasa tasa. Ito ay kung ano ang ibinabalik sa inyo ng gawaing ito. Ang inyong pokus, ang inyong enerhiya, ang inyong kumpiyansa, ang inyong kakayahang tumingin sa inyong kapareha ng may init at presensya. Iyan ang tunay na layunin ng paglalakbay na ito, hindi ang ibalik ang orasan, kundi ang muling bumaling sa inyong sarili. Araw-araw tasa-tasa ipinapaalala ninyo sa inyong katawan at isipan na hindi pa kayo tapos. Mayroon pa kayong lakas na iaalok pagmamahal na ibibigay at kapangyarihang maging buo muli. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga taon bilang isang doktor ay ito. Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pag-iwas sa pagtanda. Ito ay tungkol sa pagsalubong dito ng may karunungan at intensyon. Ang katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang magpagaling kung bibigyan mo ito ng tamang mga kasangkapan. Ang iyong kalusugan ay hindi isang bagay na basta na lang nangyayari sa iyo. Ito ay isang bagay na maaari mong aktibong buuin isang maliit at tuloy-tuloy na pagpili sa bawat pagkakataon. Ang simpleng timpla ng luya na ito ay isa sa mga pagpiling iyon. Ito ay isang deklarasyon na binabawi mo ang kontrol. Kaya gusto kong marinig mula sa inyo. Ano ang isang maliit na hakbang na gagawin ninyo para sa inyong kalusugan? Ngayong linggo, ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Maaari tayong lahat matuto at suportahan ang isa't isa. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid na babae, o sino mang mabuting babae sa inyong buhay na maaaring mangailangan ng ganitong pampalakas loob. At sa wakas, siguraduhing mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang ating susunod na pag-uusap. Magkasama tayo rito. Ngayon gawin na ninyo ang unang hakbang na yon. Ang inyong sarili sa hinaharap ay nagpapasalamat na sa inyo.